Mga kasirin, isang kwento ng puso, lihim, at mga pagnanasang matagal nang itinatagong malalim ang hatid ko sa inyo ngayon. Minsan, ang mga pagsisiwalat ay nagiging daan para matutunan natin ang tunay na halaga ng kalayaan at pagmamahal. Pero, paano kung ang mga ito ay nagiging pasanin? Samahan ninyo ako at tunghayan ang kwento ng isang babaeng naglakbay mula sa pagkabigo patungo sa bagong simula. Let's dive into it, mga kasirin. Ako si Sandra, 29 na taon. Isang walker na nagtatrabaho sa opisina ng mayor sa aming bayan. Hindi ko alam kung paano ko sisimula ng liham na ito. Pero ang puso ko ay nagsasabing kailangan ko nang gawin ito. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko at kahit na alam kong ito ay magiging mahirap, kailangan kong sabihin ang mga bagay na matagal ko nang tinatago. Baka hindi mo na ako makilala pagkatapos ng liham na ito. O baka ito na ang magiging simula ng lahat ng mga pagbabago sa ating buhay. Ang pagiging kabit ni Mayor ay isang lihim na alam ng kaunti lamang sa amin. Walang nakakaalam ng totoo naming relasyon. At sa loob ng 7 taon ng pagkakaibigan namin ni Mayor, hindi ko pa nasasabi ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano mangyari, pero ang mga sandaling magkasama kami, kahit na tahimik lang kami, ay ang mga oras na ako'y puno ng init at saya. Wala akong ibang nararamdaman kundi ang pagnanasa na umabot sa pisikal na antas. Ngunit sa parehong pagkakataon, natatakot akong magtapat. Laging nagtatagpo ang aming mga mata sa mga simpleng pagkakataon at tuwing magkasama kami, may kakaibang alon ng kuryente na bumabalot sa amin. Puno ng mga hindi nasasabing saloobin at tanong ang bawat sulyap na ibinibigay namin sa isa't isa. Sa bawat saloobin ko, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman kong pagmamahal para sa iyo, Mayor. Hindi ko kayang magsinungaling pa at magsabing hindi ako nasasaktan tuwing ako'y nakikita kang masaya sa ibang tao. Hindi ko kayang magsabi na walang nararamdaman na init, lalo na tuwing ikaw ay malapit sa akin, tuwing ako ay iniisip mo. Noong huling gabi na magkasama tayo, sa mga huling saglit ng ating paghihiwalay, naramdaman ko ang bigat ng bawat saglit. Ang bawat pagdampi ng iyong kamay sa aking balat ay nagbigay ng init na hindi ko kayang ipaliwanag. Minsan, nahulog ako sa iyong mga mata. Ang mga mata na puno ng misteryo at hindi masabi ng mga salita. Ang bawat segundo na magkasama tayo ay puno ng tensyon na hindi kayang ipaliwanag. At sa bawat tingin mo sa akin, nagdududa akong hindi ako lamang ang nakadarama ng ganito. Nais ko sanang magtanong, ngunit natatakot akong malaman ang sagot. Natatakot akong baka hindi mo maramdaman ang parehong init na nararamdaman ko. Ang mga sandali ng ating mga lihim na pagtitipon ay naging mga tula na sumasalamin sa ating kasaysayan. Natatandaan ko ang mga gabi kung saan tayo'y nag-uusap ng hindi pinapansin, ang oras, ang mga kwento mo, ang mga halakhak natin, at ang bawat maliit na detalye na parang may ibang kahulugan. Naramdaman ko sa mga gabing iyon na ikaw ay may nararamdaman para sa akin, ngunit hindi ko alam kung hanggang saan iyon. Hindi ko alam kung tama ba ang nararamdaman ko, pero sigurado ako sa isang bagay, iniibig kita. Hindi ko alam kung paano mo tatanggapin ang liham na ito, Mayor, at natatakot akong baka magbago ang lahat pagkatapos mo itong mabasa. Baka magtampo ka, o baka mawalan na tayo ng ugnayan. Pero alam ko na sa kabila ng lahat ng mga takot ko, may isang bahagi sa akin na nagsasabing ito na ang tamang panahon. Hindi ko kayang magpatuloy ng may mga tanong sa aking puso. Hindi ko kayang magtago pa. At kung sakali man na hindi tayo magkasunduan, at kung sakali man na magbago ang lahat, sana ay magpatuloy ang respeto natin sa isa't isa. Ang liham na ito ay hindi lamang isang pagsisiwalat ng nararamdaman, kundi isang pagsusuri sa lahat ng mga saloobin ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng liham na ito, ngunit sana ay malaman mo na hindi ko ito isinulat ng basta-basta. Ang bawat salita ay may bigat,
at bawat pangungusap ay may kahulugan na minsan lang mararamdaman sa isang relasyon. Ngayong gabi na noon, tahimik ang paligid maliban sa mahihinang lagaslas ng hangin at ang tunog ng sasakyang paminsan-minsang dumaraan sa kalsada. Nasa isang sulok kami ng lungsod, malayo sa mga matang mapanghusga. Walang nakakakilala sa akin dito, walang nakakakilala sa amin. Nasa tabi kita, nakasandal sa pader, habang ako'y nakaupo sa harap mo, naglalaro ng bote ng beer sa aking mga daliri. Ang lamig ng gabi ay hindi sapat para pawiin ang init na unti-unting bumabalot sa katawan ko habang pinagmamasdan kita. Nakatitig ka sa akin, tahimik pero puno ng kung anong emosyon na hindi ko mabasa. Ang lalim ng titig mo, para bang hinuhubaran ako ng mga mata mo at hindi ko mapigilang mapalunok. Ba't mo ako dinala dito? Tanong ko. Pilit na dinadaan sa biro ang kabang bumibigat sa dibdib ko. Ngumiti ka, pero hindi mo ako sinagot. Sa halip, inabot mo ang bote mula sa kamay ko. Ang mga daliri mo'y lumapat sa balat ko at isang kuryente ang dumaloy mula roon papunta sa kaibuturan ko. Nilapag mo ang bote sa tabi at mas lumapit ka. Halos wala nang pagitan sa atin. Ramdam ko ang init nang hininga mo sa pisngi ko, ang bahagyang pagdampi ng dibdib mo sa balikat ko. Hindi ko kayang lumayo, hindi ko rin kayang lumapit. Parang nakapako ako sa espasyong nasa pagitan natin, isang pulgadang naghihiwalay sa gusto at sa dapat. Alam mong matagal na kitang gusto, di ba? Mahina lang ang boses mo, halos bulong, pero sapat na iyon para umalingaw-ngaw sa buong pagkatao ko. Tumawa ako. Pero mahina, pilit. Tinatago ang pangangatog ng dibdib ko. Ikaw pa talaga nagsabi niyan? Tumango ka. Gusto kita, Sandra. Sa lahat ng panahong magkasama tayo, sa lahat ng lihim na sulyap, mga hindi sinasadyang hawak, at mga gabing pinupuno natin ng tawanan at tahimik na sandali, ngayon lang ako nakarinig ng kumpirmasyon mula sa iyo. Pero hindi ko dapat maramdaman ang matinding pagnanasang bumalot sa akin ngayon. Hindi ito dapat, alam nating pareho. Tigilan mo ko, Mayor. Mahina akong bulong, pero hindi ko inalis ang tingin ko sa'yo. Hindi ka gumalaw. Nanatili kang nakatitig sa akin, para bang sinusubukang basahin kung anong nasa isipan ko. Hanggang sa maramdaman ko ang dulo ng mga daliri mo. Dumaplis sa balat ko, gumuhit sa gilid ng panga ko pababa sa leeg. Napapikit ako, hinayaang lumunod sa init ng sandali. Nang dumampi ang labi mo sa akin, malambot, mainit, at banayad sa una, hindi ko alam kung ako ba ang unang lumapit o ikaw. Hindi ko alam kung ilang segundo, minuto, o oras tayong nanatili sa ganoong posisyon. Nagpapakawala ng mga damdaming matagal, nating ikinuble. Ang mga kamay mo, mahigpit na nakahawak sa baywang ko. Hinihila ako palapit hanggang sa wala nang natira ni isang pirasong espasyo sa pagitan natin. Ang labi mo, mapusok na ngayong gumagalugad sa akin, parang uhaw na hindi mapapawi. Nang bumao ng mga daliri mo sa balikat ko, naramdaman ko ang dagundong sa dibdib ko. Ang pagkawala ng kontrol. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng poste sa kanto, sa gabing walang dapat makaalam, ako at ikaw lang ang totoo. Baka may kahulugan nga ang lahat ng ito. Baka nga, kahit sa sandaling ito lang, pwede kitang angkinin. Isang linggo na mula nang ipadala ko ang liham na iyon. Isang linggo ng katahimikan. Walang tawag, walang mensahe. Para bang biglang nawala ka sa mundo ko. Alam kong nabasa mo na. Alam kong nasa kamay mo na ang lahat ng salitang itinago ko ng napakatagal. Pero bakit hanggang ngayon, wala akong naririnig mula sa'yo? Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko unti-unting pumipiga ang dibdib ko.
Hindi ako makatulog ng maayos. Hindi ako mapakali sa bawat oras na dumadaan. Paulit-ulit kong binabalikan ang bawat salitang isinulat ko. Tinatanong ang sarili kung nagkamali ba ako. Masyado ba akong naging tapat? Masyado bang naging matapang? O baka naman mali lang talaga akong umasa? At ngayon, 1 linggo matapos kitang hubaran ng lahat ng lihim, heto na. Sa wakas, may sagot ka na. Sandra, maraming salamat sa iyong liham. Mahirap para sa akin ang tanggapin ito. Napatitig ako sa screen ng cellphone ko. Binabasa ang mensahe mong kay ikli, pero kay bigat. Ilang beses kong pinaglaruan ang posibilidad kung paano mo tatanggapin ang pag-amin ko. Kung matutuwa ka, kung magagalit ka, kung yayakapin mo ang katotohanang matagal nating tinatakasan. Pero hindi ko inasahan ito. Walang paliwanag, walang kasagutan sa mga tanong kong bumabagabag sa akin. Mahirap tanggapin. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba inaasahan? Hindi mo ba gusto? O natatakot ka lang sa katotohanang sa kabila ng lahat? Meron ding puwang sa puso mo para sa akin. Nag-aalangan akong sumagot. Pero hindi ko matiis. Mahirap. Pero posible? Hindi ka sumagot agad. Ilang minuto ang lumipas at nagbibilang na ako ng segundo sa isipan ko bago muling umilaw ang screen ng phone ko. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Parang may pumunit sa dibdib ko. Parang may dumagan sa katawan ko, pinipiga ang bawat pag-asa na meron ako. Hindi ko alam kung paano ko iintindihin ang sagot mong iyon. Hindi ko alam kung dapat ba akong kumapit o tuluyan ng bumitaw. Napakagat ako sa labi ko, pinipigilan ang init na namumuo sa mga mata ko. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw. Pero higit sa lahat, gusto kitang intindihin. Alam kong mahirap. Alam kong mali. Pero hindi ba mas mahirap magpanggap na walang kahit anong namamagitan sa atin? Na hindi natin kailanman naramdaman ang mga gabi kung saan halos hindi tayo makahinga sa lapit ng katawan natin sa isa't isa? Na hindi mo napansin ang bahagyang pag-angat ng dibdib ko sa tuwing dumadaan ang hininga mo sa leeg ko? Na hindi ako kinilabutan ng dumaan ang daliri mo sa balikat ko noong gabing magkasama tayo sa sasakyan mo? Tahimik na pinapanood ang ilaw ng lungsod? Hindi mo alam kung ano ang gusto mo. Pero hindi ba mas malinaw ang sagot sa tuwing magtatagpo ang mga mata natin? Sa bawat segundo ng katahimikan, sa bawat titig na hindi natin kayang putulin, sa bawat sandaling ang katawan natin ay parang may sariling wika na tayo lang ang nakakaintindi. 1 linggo akong naghintay. At ngayon, hindi ko alam kung kaya ko pang maghintay muli. Akala ko pagkatapos ng pag-amin ko, magiging mas malinaw ang lahat. Na sa kabila ng sakit at pagkalito, magkakaroon ng kasagutan. Pero habang lumilipas ang mga linggo, mas lalo lang akong naliligaw. Sa mga opisyal na pagtitipon, ramdam ko ang pagbabago. Kung dati palihim kang sumusulyap sa akin, ngayon, para bang wala akong mukha sa paningin mo. Kung dati, nagagawa mong lumapit ng walang pag-aalinlangan, ngayon, hindi mo man lang ako tinitingnan ng diretsyo. Hindi ko alam kung ito ba'y pagsisikap, mong magpakatino, o simpleng pag-iwas lang dahil ayaw mo nang harapin ang katotohanan. At hindi lang ako ang nakakapansin. Naririnig ko ang bulungan ng mga tao sa paligid natin. May mga tingin na parang tinutusok ako. May mga boses na humihina kapag napapadaan ako. Hindi ko alam kung may nakakaalam ba ng totoo. Pero sapat na ang mga haka-haka para iparamdam sa akin na hindi ako kabilang dito. Isang araw, habang naghihintay, sa sasakyan dumaan ang isang artikulo sa feed ko. Isang headline ang pumunit sa aking natitirang lakas. Ang bagong babae sa buhay ni Mayor. Isang batang dilag mula sa mayamang pamilya. Napatigil ako. Binasa ko ulit, umaasang mali lang ang nakita ko. Pero hindi. May litrato pa kayo.
Magkasama, magkatabi. Siya, mas bata, mas inosente, mas karespe-respeto sa mata ng mundo. Ako, ang kabet na tinalikuran. Natawa ako, pero hindi dahil natutuwa ako. Natawa ako sa sarili ko, sa katangahan ko, sa paniniwala ko, na baka, kahit papaano, may laban ako, na baka kahit isang beses lang, piliin mo ako. Pero hindi. Ako lang ang nag-isip na may puwang ako sa buhay mo. Ako lang ang umasa sa isang bagay na simula't sapol ay hindi magiging akin. Para akong lumulubog. Hindi ko na alam kung saan ako kakapit. Ano pa ba ang meron sa akin? Ano pang dahilan para manatili? Napahawak ako sa dibdib ko. Dinama ang kirot na bumabalot sa puso ko. Hindi ko alam kung galit ba ito, o lungkot, o isang malalim na panghihinayang. Ang sigurado lang ako ngayon. Tapos na ako. Tapos na tayo. Nagising ako isang umaga na parang may kung anong bigat sa dibdib ko. Hindi dahil sa sakit ng pagkawala mo. Hindi lang dahil doon, kundi dahil sa tanong na hindi ko matakasan. Ano ba talaga ako sa buhay mo? Isang simpleng kabit lang ba ako? Isang libangan na dumaan at nawala? O ako ba talaga ang mali sa kwentong ito? Ako ang umasa? Ako ang nagbigay ng kahulugan sa isang bagay na simulat sa pool ay hindi naman dapat ipaglaban? Sinubukan kong balikan ang masasayang alaala natin. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na magawang makita ang dating kilig at saya. Ang bawat alaala ngayon ay parang isang sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Parang pelikulang pinanood ko na nang paulit-ulit, pero sa dulo, alam ko namang wala akong magandang ending na makukuha. Noong sinulat ko ang liham na iyon, akala ko ginagawa ko ito para sa'yo. Para malaman mo kung ano ang totoo kong nararamdaman. Para magkaroon ng linaw sa lahat ng ito. Pero ngayon, habang iniisip ko ang naging sagot mo, ang katahimikan mo, ang pag-iwas mo, at ang napiling ibang babae, napagtanto kong baka ang liham na iyon ay para rin sa akin. Baka kailangan ko lang marinig ang sarili kong damdamin, hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Napatingin ako sa salamin, sa babaeng nakatingin pabalik sa akin. Sa mga matang hindi ko na alam kung pagod lang ba o tuluyan nang nawalan ng sigla. Kung nagkamali man ako sa pag-ibig ko sa'yo, hindi ibig sabihin na nagkamali akong piliin ang sarili ko ngayon. Siguro ito na ang simula. Simula ng pagpapatawad. Simula ng pagtanggap. Simula ng kalayaan ko. 3 linggo na ang lumipas mula nang huli tayong mag-usap. 3 linggo na akong nagpipilit bumangon tuwing umaga. Sinasanay ang sarili na hindi ka na bahagi ng buhay ko. 3 linggo na akong pilit kinakalimutan ang bigat sa dibdib ko, ang sakit ng pagkawala mo, at ang pait ng katotohanang hindi ako kailanman magiging sapat. Akala ko, ito na ang katapusan. Hanggang isang gabi, isang hindi inaasahang tawag ang gumising sa akin. Hindi ko kilala ang numero, pero may kung anong kaba sa dibdib ko habang tinatanggap ko ito. Sandra? Isang boses ng lalaki. Malalim, seryoso, at may kung anong bigat sa bawat salitang binibitawan. Hindi ikaw, pero pamilyar. Sino to? Tanong ko, tinatanggal ang antok sa boses ko. Kaibigan ako ni Mayor. Napabalikwas ako ng bangon. Hawak ko ang telepono ng mahigpit, kinakabahan, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit. Bakit ka tumatawag? May saglit na katahimikan. Parang may pag-aalinlangan sa kabilang linya. At nang nagsalita siya ulit, mas lalo akong kinabahan. Kailangan mong malaman ang totoo. Parang huminto ang mundo ko. Tungkol saan? Sa kanya. Sa lahat ng ito. Hindi ako makasagot. Hindi ko alam kung gusto ko pang marinig ang sasabihin niya. Akala ko, tapos na ang kwento namin. Akala ko,
tinanggap ko na. Pero ngayon, may isang bahagi sa akin na gustong malaman ang katotohanan. Hindi lang ikaw ang dahilan kung bakit hindi siya sumagot sa'yo, sabi ng lalaki. Hindi lang ikaw ang iniwasan niya. Anong ibig mong sabihin? May mas malalim pa siyang problema kaysa sa'yo, Sandra. Parang may kung anong sumikdo sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot o dahil sa pag-asang baka may paliwanag pa. Ang pamilya niya, ang politika, ang mga taong nasa paligid niya. Hindi mo naiintindihan kung gaano kabigat ang sitwasyon niya ngayon. Natahimik ako. Sa lahat ng iniisip kong rason kung bakit ka umiwas, hindi ko kailanman naisip na baka hindi lang ito tungkol sa akin. Alam kong nasaktan ka, patuloy niya. Pero hindi niya sinabi ang totoo dahil gusto kanyang protektahan. Dahil ayaw kanyang madamay. Humigpit ang hawak ko sa telepono. At yung babae? Tanong ko. Pilit na pinapanatili ang boses kong matatag. Isang kasunduan. Hindi ako makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? May mga bagay na hindi niya kayang kontrolin, Sandra. At isa na roon ang buhay niya bilang isang politiko. Hindi mo ba napansin? Hindi niya nagawang itulak ka palayo noon dahil mahal kanya. Pero ngayong nandito na tayo, hindi na lang sarili niya ang iniisip niya. Alam niyang kapag ipinaglaban ka niya, may mawawala sa kanya. At hindi lang iyon posisyon, pati ang kalayaan niyang piliin kung sino ang mahal niya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kaya siya nanahimik, bulong ng lalaki. Hindi dahil hindi kanya mahal, kundi dahil hindi niya kayang ipaglaban ang pagmamahal na yon. At doon, mas lalo akong nasaktan. Mas masakit pala kapag nalaman mong mahal ka ng isang tao, pero hindi kanya kayang piliin. Bakit mo sinasabi sa akin to? Mahina kong tanong. Dahil gusto kong maintindihan mo, sagot niya. Dahil baka hindi pa tapos ang lahat. Napapikit ako. Hinayaan ang bigat ng mga salitang iyon na bumagsak sa akin. Pwede pa bang magbago ang lahat o huli na ang lahat para sa amin? Tahimik ang buong paligid. Isang madilim na kalsadang halos walang dumadaan. Malayo sa ingay ng lungsod, malayo sa mata ng mga tao. Dito kami muling nagkita. Nakatayo siya sa harap ko, sa ilalim ng mahina at nanginginig na ilaw ng poste. Hindi ko alam kung paano ko siya titingnan, kung paano ako magsisimula. Sandra, basag niya sa katahimikan. Matagal bago ako sumagot. Pilit kong kinakalma ang sarili ko, pero hindi ko maitago ang galit, ang pangungulila, at ang sakit na itinago ko ng matagal. Bakit mo ako pinapunta rito? Huminga siya ng malalim. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalinlangan, ang pagod, ang bigat ng lahat ng hindi niya nasabi. Pero hindi ko na siya tutulungan. Hindi ko na siya lulubayan sa tanong na hindi ko na kayang ipagpaliban. Gusto kong magpaliwanag. Natawa ako, mapait. Ngayon lang? Matapos mong iwan ako sa ere? Matapos mong ipakita sa lahat na isa lang akong laruan na pwede mong iwanan kapag may mas magandang dumating. Hindi ganun. Ganun na nga. Pinutol ko siya. Hindi ko na kayang pigilan. Hindi ko na kayang itago. Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginawa mo? Na pagkatapos kong sabihin sa'yo ang totoo, bigla mo na lang akong iniwasan? Na habang sinusubukan kitang intindihin, nalaman kong may iba ka ng kasama? Mas bata. Mas perpekto para sa mundo mo? Hindi siya nakapagsalita. Agad. Parang may binubuno siya sa loob niya. Parang may gustong sabihin, pero hindi niya kayang bigkasin. Wala akong ibang nagawa, Sandra. Mahina niyang sabi. Hindi mo naiintindihan. Kung ako lang ang masusunod, ikaw ang pipiliin ko.
pero hindi mo ako pinili. Nagtagpo ang mga mata namin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang gustong makita. Hindi galit, hindi awa, kundi pagkabigo. Alam ko, isang simpleng sagot, pero mas mabigat pa sa lahat ng sinabi niya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero hindi lang ito tungkol sa'yo o sa akin. Hindi lang ito simpleng relasyon na pwede nating ipaglaban ng basta-basta. May mga bagay na hindi ko kayang bitawan, Sandra. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil may mga tao akong kailangang protektahan. Hindi lang sarili ko ang pinoprotektahan ko rito. Napayo ko siya, parang hindi kayang tingnan ako ng diretsyo. At kahit gustuhin kong ipaglaban ka, hindi ko alam kung paano. Nanatili akong tahimik. Dahil sa totoo lang, wala na rin akong sagot. Akala ko gusto kong marinig ang paliwanag niya. Akala ko gusto kong malaman na may dahilan siya kung bakit niya ako sinaktan. Pero ngayon, narinig ko na ang lahat. At alam ko na ang totoo. Hindi ito tungkol sa pagmamahal. Dahil hindi laging sapat ang pagmamahal. Wala na tayong magagawa. Di, ba? Mahina kong sabi. Napatingin siya sa akin. Kita ko sa mga mata niya ang desperasyon, ang sakit, ang pagsuko. Kung may ibang mundo lang tayo, kung iba lang ang sitwasyon. Pero wala. Matagal kaming nanatili sa ganoong katahimikan. Parang ang daming gusto pang sabihin, pero pareho naming alam na wala nang silbi ang mga salita. Mahal namin ang isa't isa. Pero minsan, hindi lahat ng mahal mo para sa'yo. Kaya sa gabing ito, natapos ang kwento namin. Hindi sa paraan na ginusto ko, pero sa paraan na kailangan. Matapos ang gabing iyon, naglakad ako palayo sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam ko lang na kailangan ko nang lumayo. Kailangan kong maglakbay ng mag-isa. Hindi ko na kailangan pang maghahanap ng dahilan para magpatuloy, sapagkat natutunan ko na ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang halaga ko ay hindi nakasalalay sa kung sino ang kasama ko o kung ano ang tingin nila sa akin. Sa mga araw na sumunod, unti-unti kong natutunan na ang kalayaan ay hindi tungkol sa pagkawala ng ibang tao sa buhay ko. Ang kalayaan ay ang pagkakaroon ng lakas na bumangon at magsimula ulit nang hindi umaasa sa pagkakaroon ng ibang tao upang mapagtibay ang sarili ko. Ipinagpapasalamat ko ang mga sandaling binigyan mo ako ng pansin, Mayor. Ipinagpapasalamat ko ang mga gabi na nakasama kita. Ngunit ngayon, kailangan ko nang magpatuloy. Hindi ako magiging kabet para lang mapansin. Nakita ko siya minsan sa mga kanto ng mga pook na dati naming pinupuntahan. Hindi kami nag-usap, ngunit alam ko sa kanyang mga mata. Ang mga mata na noon ay puno ng pagnanasa at pagkabigo na pareho kami ng nararamdaman. Hindi ko na siya masisisi. Hindi ko na kailangang maghanap ng mga sagot sa mga tanong na hindi ko na kayang itanong. Hindi ko na kailangang malaman kung bakit naging ganito kami. Hindi ko na kailangang makuha ang mga paliwanag na dapat sana'y natutunan ko sa mga gabing magkasama tayo. Minsan, ang pinakamagandang desisyon ay hindi pagpilit sa isang bagay na hindi na maaring mangyari. Ngayon, habang tinatahak ko ang bagong landas, alam kong hindi ko na kailangang maging kabet para maramdaman ang halaga ko. Ang halaga ko ay hindi nakasalalay sa kung anong papel ang ginagampanan ko sa buhay ng iba. Alam ko na ang sarili kong halaga at iyon ang pinakahalaga sa lahat. Siya, sa kabilang dako, ay nagsimula ring matutunan na hindi siya ang tanging tao sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano siya magmamasid sa akin mula sa malayo. Pero sa huling pagtingin ko, nakita ko siya. Hindi bilang isang mayor, hindi bilang isang leader, kundi bilang isang tao na natutong magpatawad.
At sa kabila ng lahat, magkaiba man, kami ng landas, nanatili ang mga alaala ng pagmamahal na naiparanas namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung magiging magkaibigan pa kami. Ngunit natutunan ko na ang mga sandaling iyon ay bahagi na ng kwento ko. Ng kwento ko ng paglaya. Ang kasaysayan namin ay hindi mawawala. Mananatili ito bilang isang bahagi ng ating mga buhay, ngunit hindi na kami maghihintay pa sa isang bukas na hindi na natutuloy. At sa huling pagkakataon, natutunan kong hindi ko na kailangan ang iyong pag-ibig para magtagumpay. Ang pinakamahalaga ay ang matutunan kong mahalin ang sarili ko ng buo. Nagsimula na akong makita ang mga bagay sa ibang perspektibo. Sa bawat umaga, bumangon ako ng may mas malinaw na direksyon, mas maligaya, mas kontento. Ang mga araw ay hindi na puno ng pagsisisi o mga tanong na hindi ko na kayang sagutin. Hindi ko na iniisip kung ano ang pwede pang mangyari dahil natutunan ko na ang buhay ay hindi palaging ayon sa plano. Kailangan ko lang tanggapin kung anong handog nito sa akin. Bumalik ako sa trabaho at kahit may mga pagkakataong tinatanong ko ang aking sarili kung ano ang magiging epekto ng lahat ng nangyari, alam kong mas maligaya ako ngayon. Mas may kalayaan. Hindi ko na kailangang magpaliwanag o maghanap ng mga dahilan upang patunayan ang aking sarili. Ako na ngayon ang may hawak ng aking kapalaran at sa mga simpleng bagay, natutunan kong magpasalamat. Isang araw, habang inaayos ko ang mga dokumento, sa aking desk nakatanggap ako ng isang liham. Ang sulat ay mula kay Mayor. Isang liham na puno ng mga salitang hindi ko inaasahan. Ang liham na ito ay naglalaman ng pasasalamat at mga saloobin na matagal ko nang hinahanap. Sandra, nagsimula ang liham. Sa lahat ng nangyari, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang mga bagay na dapat kong iparating. Maraming salamat sa iyong tapang at sa iyong mga salita. Hindi ko alam kung gaano kahirap para sa iyo na gawin ang ginawa mo. Ngunit nagpapasalamat ako na ipinaabot mo sa akin ang iyong nararamdaman. Habang binabasa ko ang mga sumusunod na linya, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang hinahanap, puno ng pasasalamat at paumanhin ang mga salita ng Mayor. Pati ang mga salitang hindi niya kayang sabihin noon, ngayon ay tila sinasabi niya sa pamamagitan ng liham na ito. Minsan, ang mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag ay nagiging daan para matutunan natin ang higit pang mahahalagang aral sa buhay. Alam ko na hindi ko pa nararamdaman ang lahat ng ito noong mga panahong iyon. Ngunit ngayon, natutunan ko na ang ibig sabihin ng tunay na pagpapatawad. Hindi lamang sa iyo, kundi sa sarili ko. Mabilis na pumatak ang mga luha sa aking mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa mga salitang iyon na sa wakas ay narinig ko. Ang Mayor, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay natutunan ding magpatawad sa akin at sa kanyang sarili. Sana ay magpatuloy ka sa pag-abot ng iyong mga pangarap, Sandra. Alam ko na hindi ako ang magiging bahagi ng iyong hinaharap, ngunit nais ko na sana ay maging masaya ka. Salamat sa pagpapakita sa akin ng mas maliwanag na landas. Ang liham na iyon ay nagsilbing isang paalam, ngunit hindi isang paalam na puno ng hinagpis. Ito ay isang paalam na puno ng pagtanggap, pagpapatawad, at pag-unawa. Ito ay tanda ng isang bagong simula para sa akin at sa Mayor. Sa pagtatapos ng kwento namin, natutunan ko na ang bawat confession, kahit gaano pa ito kabigat at mahirap, ay may dala palaging bagong simula. Ang mga alaala ay hindi na nagiging pasanin, kundi mga paalala ng mga hakbang na nagbigay daan sa aking paglago. Ngayon, binabati ko ang sarili ko. Hindi ko na kailangang magsalita pa ng mga salitang hindi ko kayang iparating. Ako ay malaya. At sa huling liham na natanggap ko mula kay Mayor,
Natutunan ko na kahit sa mga pagtatapos, may mga bagong simula na naghihintay. Mga kasirin, ayan na. Natapos na ang isang kwento ng pagnanasa, lihim at paglaya. Lahat tayo may mga sandaling kailangang pagdaanan para matutunan ang tunay na halaga ng pagmamahal, hindi lang mula sa iba, kundi mula sa sarili. Salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. At sana ay may nakuha kayong aral na makakatulong sa inyong sariling buhay. Hanggang sa muli, mga kasirin. Keep your hearts open and stay serene.